Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa Kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo. Kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang umaga. Magandang umaga po sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, naalala niyo pa po ba ang ating ebanghelyo at ang ating pagbasa kahapon? Hello, ayaw tumingin sa akin. Sige na, ako na lang ang magre-review sa sarili ko. Kahapon, dalawang karakter na may parehas na karanasan ang ipinakilala sa atin ng ating mga pagbasa. At sila ay sina Propeta Jeremias at Jesus. Sa pamamagitan ng kanilang katangian, pinagnilayan natin ang ugali ng pagpapa sa Diyos. Sabihin nyo nga po, pagpapa sa Diyos. May ganyan ba kayong ugali? Yung ipinagpapa sa Diyos nyo? Yung pinapasa nyo sa Diyos? May ganyan ba?
Pag-utang, pa sa Diyos. Yan, ganyan, no? Kapag ka mga kaguluhan, pa sa Diyos. Yan, ganyan. Pero kapag pagsisimba, ayan, nasaan kayo? No? Ganyan, no? Natuto tayo sa dalawang karakter kahapon dahil sila ay marunong magpa sa Diyos. Sa lahat ng mga umuusig at kumakalaban kina Propeta Jeremias at Jesus, hindi sila lumaban. Dahil kailanman hindi ugali ng mabuti ang labanan ang masama. Tanging masama lang ang kumakalaban sa mabuti. Hindi natapos dito ang lahat. Dahil sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, patuloy si Jesus na pinagpaplanuhang patayin. Imagine ninyo, kahit saan ka pumunta, pinag-iisipan ka, pinagpaplanuhan kang patayin. Dumadami na kasi ang naniniwala sa Kanya. Matapos nilang masaksihan ang ginawa ni Jesus kay Lazaro. Alam niyo po bang ginawa niya kay Lazaro? Ano? Yes, binuhay niya. Oh, kayo ba? Kung merong makikitang isang patay at merong isang tao na bubuhayin ang patay, anong mararamdaman ninyo? Ha? Matutuwa, no? Anong magiging pakitungo nyo dun sa tao na iyon? Hello? Ha? Hello? Hindi kayo makasagot? Ha? Hindi kayo makasagot? Ganito na lang. Sige, halimbawa, no? May politiko, yan, ito, yan. Dito tayo makaka-relate lahat, no? May politiko, no? Walang building dyan noon. Biglang nagka-building dahil sa politiko. Anong ginagawa ninyo sa politiko? Ano? 'Di ba? Sinasamba na ninyo, "Oh, thank you po." 'Di ba? Tuwan-tuwa pero hindi naman niya pera 'yon, no? Ha? Pwede ba? No? Tuwan-tuwa na tayo sa ganon, no? Sinusunod na natin, sinusundan na natin, bilib na tayo. Pwede ba? Trabaho niya 'yon. Ha? Kaya dapat naghahanap kayo talaga ng magagawa ng politiko bago nyo kabiliban. Kabiliban nyo kung walang kurakot at napatayo ang building. Hello? Yan, ginigising ko kayo. Naku, nagigigil ako, ha? Ganyan eh. Si Jesus, wala naman siyang nakuha kay Lazaro. Pero gumawa siya ng kababalaghan. Gumawa siya ng milagro. Kaya nga ang mga tao, tuwang-tuwa kay Jesus. Naniniwala na sila kay Jesus. Sumusunod na sila kay Jesus dahil sa nagawa niya kay Lazaro. Pero, kahit ganon, meron pa ring ibang taong hindi believe. Meron pa ring ibang taong nais siyang patayin. Tingnan ninyo, si Jesus nagbibigay buhay. Diba? Binalik niya yung buhay ni Lazaro. Samantalang ang mga tao, pilit ipinapapatay si Jesus. Ganyan kalupit ang mga tao, no? Ganyan kalupit ang tao. Ngunit kahit ganito ang kalagayan ni Jesus, nilabanan ba niya ang mga tao? Hindi. Kasi nga, kailanman ang mabuti hindi lalaban sa masama. Hindi niya kakalabanin. Kahit ganun ang kalagayan ni Jesus, pumunta siya sa isang lugar na kung saan siya ay nanatili kasama ng kaniyang mga alagad. At ang lugar na ito ay Ephraim. Sabihin niyo nga po, Ephraim. Ang Ephraim ay isang lugar na malapit sa ilang. Alam niyo po ang ilang? Ano yon? Disyerto. Ano ang isang disyerto? Di ba isang lugar na mainit? May tumutubo ba sa disyerto? Wala. Pero malapit ito sa isang disyerto. So, hindi ito disyerto, malapit lang. No? Pumunta doon si Jesus kasama ang kanyang mga alagad.
Ngunit hindi tulad ng disyerto na walang tumutubo, sa Ephraim mayroon. Kaya nga, ang Ephraim ay galing sa salitang Hebreo, nang ibig sabihin, maging mabunga. O sa Ingles, fruitful. Sabihin nyo nga po, maging mabunga. Diyan pumunta si Jesus sa isang lugar kung saan siya magiging mabunga. Hindi siya nanatili sa isang lugar kung saan siya'y pinapatay, kung saan siya ayaw ng mga tao. At doon nanatili si Jesus kasama ng mga alagad. Tinakasan niya ang mga tao na nais siyang mamatay at pumunta sa lugar kung saan siya magiging mabunga. Kung saan siya pwedeng magbigay ng bunga. At dahil kasama niya ang kanyang mga alagad, ang Ephraim ang lugar kung saan si Jesus nagbigay ng bunga sa kanyang mga alagad. Nagbigay siya ng bunga sa kanyang mga alagad. At dito tayo dinadala ng ating pagninilay. Kung tayo ay nasa isang lugar na hindi lumalago o hindi tayo binibigyan ng bunga, ang paanyaya sa atin, umalis sa lugar na yon. Hanapin ang inyong Ephraim. Puntahan ang inyong Ephraim kung saan kayo makakapamunga. Alam niyo po, nung isang araw, ako po ay nagpakumpisal sa parokya ni Father Douglas. No? Doon, meron akong nakilalang isang lingkod ng simbahan nila. At nagkwento siya, sabi niya sa akin, naninira daw siya ng mga kasamang lingkod. Sabi ko, ba't mo ginagawa yon? Chinichismis daw niya yung kanyang mga kamyembro dahil sa mga ginagawa ng mga ito. Dahil sa klase ng pamumuhay na nakikita niya sa loob ng simbahan. Matapos siyang magkwento, ang tanging nasabi ko sa kanya, kung hindi ka na lumalago sa lugar na ito, kung hindi ka nagkakabunga sa iyong paglilingkod, umalis ka na. Lumlaki yung tingin niya sa akin no? Sabi ko, umalis ka na. Sabi, mas mabuti pang iwan mo ito at pumunta ka kung saan pwede kang lumago. Nanlaki yung mata niya sa akin. No? Sabi ko, Nay, ulitin ko. Kung hindi ka na lumalago dito. No? Kasi ang narinig lang niya, umalis ka na. No? Nagsara na yung tenga niya, ang iwan lang sa kanya, umalis ka na. Hindi. No? Ang simbahan, dapat sana lugar yan para ikaw ay lumago. Para ikaw ay mamunga. Pero kahit ang simbahan, kung hindi ka nito napapamunga at hindi ka nito napalalago, bakit ka nananatili dito? Isa pa, sinisira mo ang mga tao. Hello. Nagising ako May ganun kaya dito sa ating simbahan? Ayan. Shout out sa mga chismosa po dyan na nandito sa ating simbahan. No? Kung hindi ka na lumalago dito sa ating simbahan, iwan mo. Mas mabuti pang iwan mo to, hanapin mo kung saan ka lalago. Kung minsan kasi pakiramdam natin, gusto natin maglingkod. Gusto natin magsilbi. Tama naman. Kasi pakiramdam natin, doon tayo lalago. Tama. Pero kung sa paglilingkod mo at pagsisilbi mo, diyan ka nakakahanap ng kaaway. Diyan ka nagiging masama. Diyan ka nagiging chismosa. Diyan ka nagiging mapanira. Nakakabuti ba ang paglilingkod mo? Nakakabuti ba ang pagsisimba mo? Kaya kung minsan titignan mo, nung hindi ka pa taong simbahan, hindi ka chismosa.
Kung kailan ka naging taong simbahan, doon ka naging chismosa. Bakit ganon? So maganda ba ang lugar na kinabibilangan mo? Hello? Kung hindi ka lumalago, kung hindi ka namumunga, iwan mo. Hanapin mo ang lugar kung saan ka pwedeng makapamunga. Kasi dalawa lang yan. Either ikaw ang maging sanhi ng hindi pamumunga ng iba, o ikaw ang hindi namumunga. Itong panyaya sa atin, saan ka ba lalago? No? Ang simbahan, narito yan, para tayo lumago. Pero kung dito ka pa nakakahanap ng kaaway, dito ka pa nasisira, hindi itong lugar para sa iyo. Hanapin mo muna. Bumalik ka kung pwede ka nang lumago. Handa ka nang lumago. Pero alam nyo, minsan wala sa lugar yan. Nasa disposisyon at ugali ng tao. Kaya nga, inuna tayong turuan ng katangian ni Jeremias at ni Jesus. Di ba? Ang galing, no? Kaya inunang ituro yon para ugali natin ang ayusin bago ang tingnan ng lugar. Minsan nasa tamang lugar ka, talaga lang ugali mo na talagang mapanira. No? Kung kahit saan ka magpunta, nasa ugali mo na. Kaya wala rin sa lugar, kundi nasa iyong sariling disposisyon. Mga kapatid, ito ang kabuuan na tinuturo sa atin. Maging mabunga. Pwede itong mahanap sa iyong katangian, pwede rin itong mahanap sa tamang lugar. Hindi mo kailangan manatili sa lugar kung saan hindi ka lalago. Sa halip, hanapin ang iyong Ephraim, ang lugar kung saan ka magiging mabunga. Amen? Amen.